Kumusta po kayo mga katusok? Welcome back sa ating channel. May bagong dating tayo ngayon na diving flashlight. Isa itong Sofirn. Ayan. Ito ay same company ng Workus na ginagamit natin. Magkaiba lang sila ng manufacture. Makikita natin mamaya kung ano yung kagandahan nitong Sofirn. Ito ay SD09 na single battery. Ito yung bagong labas nila na diving flashlight. Pero 5,000 mAh yung battery niya na 21700. Tapos, testing natin kung gaano siya tagal yung battery at kung maganda. Okay, open natin. Ito yung kumpletong laman ng box mga katusok. Ayan yung manual. Tapos ito yung cord para sa charger. Ito naman yung lanyard. Tapos yung ating SD09 na diving flashlight. At may kasamang charger na rin yan. At may free na o-ring. Ayan. Etong lanyard na to, matibay ito mga katusok. Napakatibay niyan. Nagagamit talaga yan. Minsan lalay ko sa leeg, minsan sa kamay. Tapos eto maganda oh, mayroon na siyang 5 free na o-ring. Pang-reserba na yan mga katusok. Tapos ito naman, ang kulang na lang dito yung head ng charger na ginagamit sa cellphone. Napakasimple lang yan mga katusok kahit nga hindi na gamitin itong user manual. Tapos eto na, yung ating SD09 na bagong-bago. And open natin para makita natin yung battery. Ito siya, 21700 ang size niya na 5000 mAh. Matagal itong malobat mga katusok. Ayan, nakalock siya. Kahit pindutin mo, hindi basta-basta nabubuhay. Para ma-unlock, kailangan i-double tap mo siya na magkasunod. Yan, unlock na yan. Tapos, meron siyang 3 modes na low, medium, high. Ang pang-apat niya, blinker, double tap. Tapos pag pinindot mo ulit, balik siya dun sa huling mode niya. Meron siyang memory function. At para naman i-lock, double tap uli mula sa pagiging turn off niya. Ayan. Ba, ang ganda? Ang liit lang niya, no? Pero ang ganda niya. Malalaman natin mamaya. Tapos ito namang lanyard. Ayan, no? Napakadali lang niyang ilagay dahil malaki yung butas ng flashlight. Okay, nandito tayo sa labas. Ite-testing natin kung gaano ito kaliwanag. O, ayan. Itong ating Sofirn SD09. Inilock natin to kanina kaya ayan, kahit pindutin, nagbiblink lang siya. Kailangan siyang i-unlock ng double tap para mabuhay. Yan. Ito yung ating low na 500 lumens yan mga katusok. Malakas na siya, di ba? Kapag mababaw naman tapos malinaw yung tubig, okay na yung 500 lumens. Ito naman yung medium na 1200 lumens na karaniwang ginagamit ko. Kahit mga 7D pa, pababa, kita mo na yung isda mula sa ibabaw dyan sa 1200 lumens na yan mga katusok. Tapos, ito yung high niya na 3,400 lumens na napakalakas na. Kung gusto mong makita yung isda mula sa ibabaw na nasa 7D pa, pataas, kitang-kita mo yung isda niyan mula sa ibabaw mga katusok. Ang lakas niya, na-testing na natin yan. Yung blinker naman niya, double tap mo lang. Tapos pag pinindot mo ulit, balik siya dun sa kanyang mode. Mayroon siyang memory function. Kaya halimbawa, ginagamit mo siya pagkatapos pinatay mo ng naka-medium. Pagbuhay mo nun, naka-medium ka ulit. Tapos kapag ka nag-blinker ka ng naka-high, tapos pinindot mo siya, babalik yun dun din sa high. Meron siyang memory function mga katusok. Ang ganda nito. Tapos hindi lang siya pang dive ha. Pwede mo siyang gamitin outdoor. Ayan no. Pwede mo siyang gamitin sa pang-camping, pag-hunting, o pag may pupuntahan ka na gabi, pwede mo siyang dalhin kasi maliit lang naman siya. Pwede mo siyang ilagay kahit sa bag o kaya naman kahit sa bulsa mo lang. Ayan, napakaganda mga katusok ko. Hindi siya umiinit na todo kagaya ng ibang mga diving flashlight na pang diving lang talaga. Kasi may diving flashlight na hindi mo pwedeng gamitin sa ibabaw kasi masusunog yung LED nila. Ngayon, ito naman ang testing natin kasi nakalagay sa manual, ang medium niya na 1200 lumens ay umaabot ng mahigit 4 hours. Tignan natin kung totoo yan. Ayan. After 1 hour, may get flashing green na tayo.
Nasa 75% na yung battery. After 4 hours mga katusok, binalikan na natin yung flashlight. Tingnan natin kung ano resulta. Ayun no, naka-red na siya. Ibig sabihin 25 to 50% na yung battery niya. Hindi pa siya nakarating sa flashing red ng after ng 4 hours. Ibig sabihin, totoo yung nandun sa manual niya na kapag 1,200 lumens, mahigit 4 na oras yung itatagal niya. Maganda na to mga katusok kasi yung iba, kahit 2 battery, umaabot lang ng mahigit 3 hours. Diba? Ito single lang pero 4 hours ang inaabot niya. Ayan no, hindi pa siya nag-flashing red. Ibig sabihin, wala pang 25% pababa yung battery niya. Ito, testing natin sa ilalim ng dagat. Ayan, para makita natin kung gaano kalawak yung liwanag at kung gaano siya kalakas at kaganda sa ilalim ng dagat. Pwede nga pala siyang i-dive kahit hanggang 100 meters. Meron siyang 3 o-ring dun sa may tail niya at meron naman 2 o-ring dun sa may head niya. Ayan mga katusok ko. Yan yung kanyang 3,400 lumens. Napakalayo na nang naabot niyan. Kaya sabi ko kanina, kung gusto mong makita yung target mo mula sa ibabaw, sa malalim na part, pwede mong gamitin yung 3,400 lumens na aabot ng 2 oras mahigit. Ayan o, ang ganda. Diba? Bagay na pang hunting talaga to. Ayan, yung kanyang medium yan. Yung medium na yan, pwede nang gamitin yan. Ganyan nakalakas yung ginagamit ko. Bihira ako gumamit ng high na 3,000 lumens pataas. Yan, kahit nga yung low niya, diba o, kapag malinaw yung tubig, tapos mababaw lang naman, yung 500 lumens, pwede mo na siyang gamitin. Ayan, na-testing na natin mga katusok. Hindi ko sasabihin na maganda ito para bumili kayo. Pero, kayo na makakapagsabi kung ano yung performance niya batay sa nakita ninyo. Pero kung gusto ninyo ng magandang klase ng diving flashlight, isa ito sa piliin nyo. Kasi, biruin mo naman, single battery lang siya. Pero umabot ng 4 na oras nung i-testing natin ng walang patayan. Pagkatapos, ang ganda nung lock function niya na kahit aksidenteng mapindot, hindi siya mabubuhay. So, hindi siya malolobat kapag nakalagay sa taguan o biglang napindot. Kasi nakalock siya. Diba? Ang ganda. Ayan mga katusok, kung gusto nyong bumili ng ganito kagandang diving flashlight, ang product link ay ilalagay ko sa description. Tapos ipipin ko rin sa comment section para i-click nyo lang yon. Mapupunta na kayo sa store nila sa Lazada. Dive safe po sa inyo mga katusok.